Mindanao. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat po ng ating mga kababayan. Saan man po kayong panig ng mundo, isang magandang araw po sa ating lahat. Ganon din sa ating mga kasamahan sa Team Replay na maya-maya po ay hahabol. Magandang araw po sa inyong lahat. Araw po ngayon ng Biyernes sa Pilipinas, June 19 at ganap na pong alas 10 ng umaga at weekend na naman. At syempre pag weekend, kinakailangan ating himayin ang mga naganap ngayong buong linggo upang magsilbing gabay sa mga nangyayari sa ating bansa. Inuna natin si at Inner Self 24. Happy Friday sa inyong mga OFW. Maraming salamat. Pero ang pinaka nauna na kasama natin ngayong umaga ay si at Galaxy kasama natin. Who waited patiently from Singapore. Marami pong salamat. Again, ang ating layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso at ating pag-usapan ang mga mahalaga at mainit na usaping panlipunan upang sa ganon ay makatulong tayo ang ating pahina kahit paano sa pagbubuo ng inyong opinyon, kuro-kuro, inyong prinsipyo sa mga mahalagang usaping panlipunan na dapat lahat tayo ay kasali. Yan ang parte ng ating advokasya sa hakbang na maisog. At ang aking munting hiling po sa inyo, munting lambing, yung mga nasa Facebook, sana ho'y patuloy ninyong kayong mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react. Mahalaga po yung pag-share ninyo. Maraming salamat for the how many days ng ating podcast. Patuloy po yung bilang ng pagtaas ang bilang ng pag-share ninyo. Malaking bagay po yun upang malabanan natin yung shadow ban. So yung mga nasa Facebook, munting lambing po, ang aking hiling sa inyo, sana'y patuloy kayo mag-engage, mag-comment, mag-react, mag-like, mag-share, at mag-follow. Ganon din ho. Yung nasa YouTube, sana'y patuloy kayo sa pag-engage, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, at kung maaari ay mag-subscribe din ho kayo sa YouTube. No? Maraming salamat. At ganun din, dagdagan natin yung mga nauna nating kasama, si at Maria Cristina Recato. Maraming salamat sa iyo, Maria Cristina, and may you also have a great weekend ahead. And speaking of weekend, bago tayo magtungo sa ating pamagat ngayong umaga, a weaponized Senate. A weaponized Senate. So sana ho, lahat ng ama, lahat ng tatay, daddy, papa, kung ano man ho ang tawag sa inyo, ngayong darating na linggo, mauna na akong bumati dahil wala naman tayong podcast pag-araw ng linggo. Happy Father's Day po sa lahat ng mga katulad kong ama na patuloy na nagsusumikap na meron tayong may uwi para sa hapagkainan ng ating mga pamilya, mapag-aral ang ating mga anak, at kahit paano ay mabigyan ng konting comfort or komportableng pamumuhay ang ating pamilya at mga mahal sa buhay. So happy Father's Day in advance sa lahat po ng kagaya kong ama. Mabuhay po kayo, patuloy kayo magpunyagi, mahirap ang buhay, pero pagka nakikita mo yung pamilya mo, yan yung parang commercial dati, para kanino ka bumabangon. Tayo'y bumabangon bukod sa aking pamilya, bumabangon ako para sa bawat Pilipino. Tinitingnan ko yung kalagayan ng ating bansa, pero kinakailangan din ng tulong ninyo. So happy Father's Day sa lahat ng ama ngayong darating na linggo. At Maria Cynthia de Guzman, magandang umaga din sa iyo. Si Nel Loquero, magandang araw din sa iyo. At ito nagre-request. At Gary Ranke from Tarlac City, kababayan ito ni Pam. At Gary Ranke from Tarlac City, shout out. Naku Pam, dapat i-shout out mo rito at kababayan mo ito. Manood ka rin at Gary Ranke ng Third Floor Studio. At kababayan mo si Miss Pam nandyan at taga Tarlac din yan, panayang uwi. Si Noel Importante, syempre importante yung batiin natin. Noel Importante ng kasama natin ito sa Maisog. Ganon din si at 26 George B. I am also very glad to have you on live. Maraming salamat at nakahabol ka. At kay Kuya Mendes, maraming salamat sa iyo at Kuya Mendes. At si Kiara Dizon, maraming salamat. And syempre,
based dito sa aking Magic Eye, maraming salamat sa lahat ng halos mag-1,000 live viewers natin. Again, ngayong araw ng Biyernes sa Pilipinas, June 19 at ganap ng 10:08 in the morning. Kasama din natin ang mga kapatid natin mula sa One Bangsamoro. Ang ating kapatid na si Alan Balanggi, maraming salamat sa iyo. One Bangsa for Sara, maraming salamat sa iyo. At si Carmen Remillas ng Singapore. Ayan, makikita ho ninyo yung ating mga sumusubaybay at sumusuporta, kagaya ninyong lahat, ay nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo. Meron din, syempre, from Las Vegas, si at Marjorie Maniago. Hindi lang tayo local, all over the world na po tayo, worldwide na po tayo. Kasama rin natin ang At Reaction TV, PH8. Maraming salamat. Si PH Update, mabuhay ka pala, PH Update. Maganda yung mga nagiging topic din ni PH Update. Si Tenaj Edilo Gorson, maraming salamat. Ito, mula sa San Francisco, si Min Mojica Villena. Min Mojica Villena, maraming salamat sa iyo. At kasama rin natin ang Third Floor Studio. Suportahan ninyo yung Third Floor Studio, si Pam, si Marlon, si Ibi. At maganda rin at malalalim yung kanilang mga tinatalakay sa kanilang podcast. Ano? At si at Dangoy from Hong Kong, maraming salamat. Ito, kaibigan natin ito. Mula sa Saitama, Japan, nagpunta na po tayo dyan. Kasama natin si VP Inday Sara at napakainit ang kanilang ginawang pagtanggap sa atin. At syempre, mas mainit ang pagtanggap sa atin palagi dito ang from Davao City, si at Francis Gulani. Maraming salamat. So ang ating pong pamagat ngayong araw ng Biyernes, bago matapos ang linggo, mabaon ninyo over the weekend at Father's Day nga ho sa linggo, sana ay pag-usapan natin sa ating mga pamilya, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, mahal sa buhay, itong mga may init na kaganapan sa Pilipinas. Ang ating pamagat, a weaponized Senate. A weaponized Senate, yan po yung nagiging impresyon or perception ng maraming Pilipino sa kagaganap na pagpalit ng liderato. If you're going to take an episode, yung ating podcast episode before today, doon malinaw doon ang ating sinabi. Hanggat walang 13, yung dating nag-aangkin sila yung mayorya, matatawag natin silang mga senators fake win. At malinaw din ang sinabi ko, walang problema. Solusyonan nyo yan, humuha pa kayo ng isa kung may makukuha kayo, o 2 o 3, para talagang may malinaw kayong mayorya. At pag nakuha nyo na yan, walang sino mang Pilipino ang pwedeng mag-question. Bakit? Alam naman natin ang workings of an orderly republic and a democratic framework. Diba? Dito talaga rule of majority, lalo na sa Senado. Pero ang mayorya ng Senado, maganda na rin nagkabutuhan uli sila. Ito ay hindi direktang pag-amin na nagkaroon ng power grab nung una nilang pagtatangka na sila yung maging mayorya. Otherwise, bakit nagkaroon uli ng eleksyon? Diba? Dahil alam nila, mali ang bilang nila, pinepuwersa lang nila na ang bagong majority ng 24 ay 12. Kagaya nga ng sinabi ko, kahit batang paslit na nakapag-aral, kahit hanggang grade 2, wag namang grade 1, kahit grade 2, maiintindihan niya pag sinabi mong majority. Ano ang majority ng 24? 1/2 plus 1. So 12 plus 1, 13. At malinaw doon sa ating podcast, kung makukuha nyo yan, ako mismo magsasabi sa sambayan ng Pilipino, wala tayong karapatang questionin ang kanilang pagbubuo ng mayorya sapagkat meron talaga silang mayorya. So, to be fair to them, from being referred to or being described as senators fake win, ngayong meron silang mayorya, talagang to be objective, sila ngayon ay matatawag nating senators sure win. Sure win sa mayorya. Ang tanong, sure win ba ang Republika ng Pilipinas sa kanila? Sure win ba ang mamamayang Pilipino sa kanila? Yan yung malaking question mark, kanya ang ating pamagat, a weaponized Senate. Because ito ho, yung nabuong perception or impression o pagkakakilanlan sa kasalukuyang mayorya ng Senado. Malinaw din yung naging pahayag, nakita ko yung isang maiksing video clip
Tama naman talaga yun. Yun talaga yung sinabi ni Senador Pia Cayetano. They understand the rules of the Senate. They understand the meaning of majority. They understand the concept of 1/2 plus 1. Nung nakakuha ng mayorya, yung totoong mayorya, hindi yung pinipwersang mayorya, may 13 sila, sila na ang mayorya ng Senado. De palitan nyo na lahat ng mga chairman ng different committees diyan sa Senado. Ang tanong, will the change of leadership from Senator Alan Peter Cayetano, former Senate President, to transition into the Senate presidency of Sherwin Gatchalian, will it do good to the Filipino people? Will it do good to the country? Will they do good? O para lang ito sa interes ng iilan? Ito ba'y magiging weaponized Senate? Sa paanong pamamaraan? Kung titingnan ninyo, ang unang nagwagi yung mga nagpipilit na maging mayorya. Ibigay na natin sa kanila yan hanggat wala tayong 13. Hanggat wala tayong 13, yung ayaw sa kasalukuyang mayorya ng Senado dahil nga ang perception at impression, weaponized Senate, compromise Senate, rubber stamp ng Malacanang, hanggat wala tayong 13, wala tayong magagawa. Kanya sino ang unang nagtagumpay dito? Hindi si Senator Sherwin Gatchalian, hindi. Actor lang ito, tagaganap lang ito kung ano man ang inatas na tungkulin sa kanya. The biggest beneficiary, the biggest winner in the change of leadership Are we back? Nakabalik ko ba tayo? Naghang tayo. Are we back? Paki-feedback naman kung nakabalik tayo. Good morning din sa iyo, Marjorie. I think we're back. Ayan, all good na raw tayo. Maraming salamat. So, ang biggest winner, going back, yung pagpalit ng liderato ng Senado, ang biggest winner ho dyan ay ang kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., ang Malacanang. Sapagkat nakita natin, ano ang unang-unang nangyari nung nagkaroon ng pagpalit ng liderato sa Senado? Napigil, nahinto. At I think ito'y maibabaon na sa limot yung inaantabayanan ng lahat na pagbabalik o resumption at muling pagpapatuloy ng pagdinig diyan sa flood control corruption issue ng Blue Ribbon hearing. Blue Ribbon Committee chaired then by Senator Pia Cayetano at yung subcommittee chairman na pinamumunuan ni Senador Rodante Dante Marcoleta. Yan ang unang casualty. If the biggest winner, the biggest gainer, the one who benefited the most in the change of leadership in the Senate is the present administration, the Marcos Jr. administration, Malacanang. Ang biggest loser po dyan ay ang katotohanan. Ang biggest loser dyan ay yung ating advokasiyang humihingi
ng transparency and accountability. Ang biggest loser po dyan, kayo, mga kababayan ko, kapwa ko Pilipino, nasa Pilipinas man, mga overseas Filipino workers or Filipino migrants man, kung saan man po tayong panig ng mundo, the biggest loser ay tayong mga Pilipino, lalo na yung mga taxpayers. Again, a brief refresher, tayo'y lahat ay taxpayer. Yung iba lang, formal taxpayers, yung mga merong tax identification number, yung nagfa-file ng kanilang income tax return, yan yung mga formal taxpayers. Pero yung hindi nagfa-file, yung walang tax identification number, wag ho ninyong mamaliitin ang sarili ninyo. Kasali kayo sa usaping ito. Because the moment you start buying any goods that carries with it tax, kung ano man pong tax ang nakalagay dyan, IVAT, VAT, kayo po ay taxpayer. Bakit? Incorporated na po dyan sa inyong binibili, kung ano man yan, papakarga kayo ng gasolina o crudo o diesel, kayo po ay may tuturing na taxpayer. Marami pong salamat sa mahigit 1,000 na kahit po tayo ay nag-frozen kanina, ay nariyan pa rin at patuloy pang dumadami. Ang muli ho, sana ho'y pagbigyan ninyo ang aking munting hiling at lambing. Sana ho'y patuloy kayo mag-share yung nasa Facebook. Mag-share at mag-follow po kayo, mag-react, mag-comment, mag-engage, ganun din ho. Yung nasa YouTube, kung maaari ay patuloy ho kayo na mag-share, mag-subscribe, mag-engage, mag-react, mag-comment at mag-like. Maraming salamat. Sabi ni at Galaxy, kitang-kita naman ang nangyayari sa bayan, iilan lang ang may malasakit sa bayan. Ang kawawa ang mga ordinaryong mamamayan. Tama yun at Galaxy. And to be fair to all those who are fighting since naglabasan na yung ating hiniling transparency and accountability, talaga nakita naman natin, buong puwersa ng pamahalaan ang ginagamit sa lahat ng mga nagpapahayag ng kanilang pananaw, lalo pat kung ito ay hindi pabor sa panlasa o kagustuhan ng nasa administrasyon. Maraming nagbubuwis ng kanilang kalayaan, ng kanilang buhay, ng kanilang kaligtasan, ng kanilang comfort. Pero hindi ho natin kasi pwedeng isuko at basta na lang ihandog sa mga ayaw ng umalis sa kapangyarihan at ibigay yung kanilang luho at kapritsyo. Hindi natin dapat isuko. Imagine ninyo, tag-ulan na naman ngayon. At pasukan na ng mga nasa public schools. In a few weeks, magsisimula na rin yung nasa private schools. Imagine ninyo, pag nag-ulan na naman na nag-ulan, babahain na naman tayo. Same problem that we have encountered in the many years. Not just during the present Marcos Jr. administration, but made worse by the corruption, yung talagang napakalaki, mind-boggling amount ng kurakot at korupsyon na talamak, laganap, harapan na nagaganap sa ilalim ng kasalukuyang Marcos Jr. administration. Babahain na naman tayo. Imbis na tugunan yung problema, yan yung target, yan yung layunin, yan yung adhikain sana nung naunsyami na naman na Blue Ribbon Committee hearing. Nakita naman natin nung simula pa lamang tinanggal yung kauna-unahang chairman ng Blue Ribbon Committee of the 20th Congress dyan sa Senado, pinalitan. Anong nais gawin? Upang hindi na umusad yung pagdinig dyan sa Blue Ribbon, kung uusad man, yung mga piling resource person lamang ang ipatatawag. Yung mga piling personalidad lamang ang ididiin. Yung mga piling personalidad lamang ang makakasuhan at kakasuhan at ikukulong. Dahil nga ang pinipilit na kaso, syempre yung plunder. Yung hindi man mapatunayan yan, yung malversation, pero yung malversation, pagka malaking amount, ganun din naman yan, non-bailable. But for theatrics, for optics, maganda kasi na si senador ganito o si congressman ganito o si engineer ganito ay kinasuhan ng pamahalaan ng plunder. It gives away the impression na seryoso sa paglaban sa korupsyon. Alam naman natin, nabiso natin pare-pareho na hindi seryoso sapagkat ang daming iniiwasan. Magsosona na naman ngayon. Luto na
sa aking pantaha ang magiging messaging ng darating na SONA, na mula doon sa mahiya naman kayo na dapat ay mahiya naman tayo. Dapat yun ang pahayag nun eh. So mula noong huling SONA at ngayong paparating na SONA, may sasabihin nila meron ng mga big fish, yung mga dabyena, yung mga dabyana, yung mga balyena, yung mga dambuhala, yung mga pating na nakulong. At yan naman ang sinasabi nila noon eh. Pero alam naman natin, hindi katanggap-tanggap sa mamamayang Pilipino yan. Dahil yung mga taong dapat managot at makulong, nandyan eh, nakalaya pa rin. So, ang impresyon na nabubuo ngayon, meron na ba tayong weaponized Senate? Dahil ang kasunod nito, kung matatandaan ninyo, yung lagi kong sinasabi sa inyo, yung nagaganap ngayon na impeachment trial proceedings laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Marami ho ang nagtatanong, ano raw yung naganap sa pre-trial. Katulad po ninyo, meron lamang tayo mga surmises o assumption na hindi pa naman natin pwedeng sabihin yun na ang naganap ng pre-trial. Both sides, yung prosecution side at saka yung defense lawyers ay ayaw, tikom ang bibig. Ayaw nilang magbigay ng pahayag kung ano yung naganap, ano ba yung nangyari during the pre-trial na naganap sa Senado. General lang po ito. Yung pre-trial po, ibahagi po ito sa Rules of Procedure on Impeachment Trials. Hinango po ito sa Rules of Procedure ng criminal at civil prosecution. At litigation. So, yan po yung naganap sa Senado. Ano ba ang nagaganap pagka mayroong pre-trial? Para lang po sa kaalaman ng lahat. Si Benito Jr. Manzon, marami ring salamat sa iyo. Ang ba ang nagaganap pag may pre-trial? Yung pre-trial po, meron tayong unang tinatawag dyan, yung stipulation of facts, yung pagkakasundo nung prosecution at ng depensa na pagkasunduan na natin ito, hindi na ito kinakailangang patunayan pa o i-take up pa during the impeachment trial. Dahil yan, alam naman na ng lahat yan, alam naman natin na establish yan, and so on and so forth. Yung po yung una, yung stipulation of facts. Kung magkakasundo, para hindi na ang purpose po ng pre-trial ay makatipid sa oras at panahon na gugugulin yung impeachment court sa pagdinig nitong lagi kong sinasabing huwad na impeachment case laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Bakit kinakailangan, bakit layunin ng impeachment court na makatipid ng oras at panahon? Kasi nga ho, nasa balikat ho ng mga taxpayers yan nasa atin po yan Tayo ang nagme-maintain ng impeachment court. Para lang po alam ninyo, kaya dapat kayo lahat kasali rito. Whether you are for or against it, well, let's agree to disagree. Feel free to enter my page and there's pwede ipopost pa natin kung meron pong sense yung inyong sinasabi. Dito, hindi pwedeng wala kang stand. Bakit? Taxpayers money po ito Kada bukas ng impeachment court proceedings, kada bukas ng impeachment trial, gagamit ng kuryente yan, naka-aircon yan, may ilaw yan, may mga empleyado at kawani ng Senado yan. Ang dami niya, may pakain dyan. Saan galing yun? Hindi naman sa bulsa ng prosecution personal Hindi naman galing yan sa bulsa, personal fund or money ng prosecution, whether it be coming from the House panel or yung private prosecutors, lalo na yung private prosecutors. Ba't naman sila magbabayad? Sila pa nga ang babayaran. So ito ay tax burden po ito sa taxpayers. Pagkatapos po niyan, merong sinasabing simplification of issues. So yung pre-trial may stipulation of facts. Pangalawa po dyan, yung simplification of issues. Ang simplification of issues, they just define the exact actionable questions. Yung mga pwedeng aksyon na ng Senado, pagkakasunduan na nila para desisyonan na ng mga senator judges. Remember, hindi po ito mambabatas Yung impeachment court, hindi nila trabaho ang magsagawa ng batas. Sila ay mga hukom diyan sa impeachment court.
And of course, alam ito ng mga abogado, pati ng mga law students, marami rin naman tayo na nakasubaybay na mga law students dito, andyan din yung marking of evidence, yung pagmamarka ng mga ebidensyang ipapakita ng magkabilang panig. Nung prosecution, syempre merong depensa rin papakita upang labanan yung weight of evidence or sufficiency of evidence na ipapakita naman ng prosecution. Si Tess Caballero, maraming salamat sa iyo. Tess Caballero, maraming salamat. At syempre, nandiyan yung witness identification. Yan ang maganda, yung witness identification. Base sa mga ilang naging pahayag at nailathala rin ito sa ilang social media pages, pati sa mga ibang podcast. Yung identification of witnesses, naglalabasan yung pangalan ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, pinatatawag na bilang testigo. Bilang testigo nino ng prosecution ba o ng defense? Either way, maganda yun. Kung sino man ang magpipresenta sa kanya, whether prosecution or defense, it's high time to present him. Ang tagal na sinasabi yan Ayaw humarap dahil nga raw nag-aantay ng proper forum. The impeachment trial is the best forum na maipatawag ang mga personalidad na ito. Lumabas din yung pangalan ni Mina Pangandaman. Matagal nang hinahanap sa lahat ng Blue Ribbon ng mamamayang Pilipino. Hanggang ngayon, siya yung may pangangalaga ng budget o pera nating mga Pilipino. Bilang DBM Secretary, wala pa rin kaso ni hindi man iniimbestigahan. Maraming salamat sa ating mga kaibigan. Kay Hakbang ng Maisog, hindi mo pera yan, South Korea, mabuhay kayo. At maraming salamat sa palagi ang pagsubaybay yung ating Hakbang ng Maisog, South Korea. Ang si Troy Rodriguez, aking primo, ang ginina kita pag magkaapelido tayo. Maraming salamat sa iyo, Troy Rodriguez. Si Yeyen Lee, good morning din sa iyo. At may kausap itong si Syke Pakingan. Ayan, ang sabi ni Syke Pakingan, hayaan mo lang siya, Syke, at kahit bigyan mo siguro yung kung sino man yung nakakatalo mo dito sa ating pagla-live ngayon, kahit bigyan mo ng 10 feet na index card yan, ang taong talagang sarado ang pag-iisip, kahit may aral o walang aral sa batas, Bendalo rin yan. Kamag-anak ni Bendalo yan. Maraming salamat sa iyo, sa iyong pagsama, Syke Pakingan. Sabi ni Atmalu Ancheta. Ayan, ganun talaga Pag meron silang ginawa, kailangan nilang harapin. Si Susan Bualan, God bless you too, Susan Bualan. May tamang panahon. Alam ninyo, Susan at mga kababayan, yung pagkapanalo, alam ko naman na tayo ay nagtagumpay dahil sa tulong ninyo. Malinaw sa akin yan. Subalit, tama ka, kung ano ang ilalaan nung kinikilala kong dakilang may kapal, aking tinatanggap lagi yan. Sapagkat ganun ang buhay natin Hindi ka pa pinapanganak, ultimo yung hibla ng iyong buhok, yung hibla ng iyong balat, yung iyong mga kasukasuhan, alam na yan nakaplano na yan. So hindi na natin pwedeng nabasa ko yung hindi na natin pwedeng baguhin yan. Maraming salamat sa iyo. Si Alma Yulo Mamosto, always present. Sabi niya, inom ka raw ng maraming tubig. Alam mo ninyo, ito yung maganda pagka unfiltered yung live podcast. Pati yung mga comments, whether good or bad, aking pinapakita ho dyan Bakit? Di po tayo apektado doon sa mga trolls. Diba? Kaya nga tayo binigyan ng aral, kaya nga tayo binigyan ng talino, kaya tayo binigyan ng tamang pag-iisip para hindi patulan yung trolls, kundi lalo pang magpursige at magpunyagi sa ating live podcast na ang layunin ay maiangat ang antas ng pampublikong diskurso.
Kaya yung mga comment na negatibo, hayaan mo lang, Alma, ganyan talaga at loaded yung mga yan, paldo rin yan. Kagaya ng mga amo nila na paldong-paldo dahil sa mali-malitang pera. Ito kasama natin si Glenda Salvador Ramel, watching from Toronto, Canada. In Toronto, Canada, ngayon po ay 7:30 na ng gabi. Tama ba, Glenda Salvador Ramel? Glenda Salvador Ramel, watching from Toronto, Canada. Maraming salamat at magandang gabi sa iyo at maraming salamat sa iyong pagsama sa ating live ngayon. Si Cora Martin Perry, we are stand for the truth till the end. Tama po yun, sapagkat isa lang ang bansa natin at kawawa yung ating mga kabataan kung hahayaan natin na magkaroon tayo ng weaponized Senate. So balik ko tayo, yung pre-trial, so meron tayo dyan, pre-trial. Bahagi ito ng nagaganap na impeachment trial proceedings sa huwad na impeachment case laban kay VP Inday Sara. Ano raw ba yung naganap? Hindi natin pare-pareho matiyak kung ano yung napag-usapan, ano yung naganap, sino-sino yung mga testigong ipatatawag o ipipresenta ng prosecution at ng depensa. Subalit ito po ay yung general overview kung ano yung nagaganap during the pre-trial. And as I have said, yung pre-trial is part of the rules of procedure on impeachment trial. Nandyan yung stipulation of facts, magkasundo na tayo, ito huwag na nating pagtalunan, establish na yan para makatipid ng oras. Nandyan din yung simplification of issues. Nagkakasundo, pilit pagkakasunduin yung partido na magkasundo na tayo na hindi na kinakailangang ipakita pa yung mga ibang bagay at magkasundo tayo sa mga definitive, actionable questions or questionable matters that must be decided early on by the senator judges prior to going to the trial proper. Nandyan yung marking of evidence, nandyan yung witness identification, doon tayo na hinto. Yung witness identification, malalaking pangalan ng binanggit. Si dating ES Lucas Bersamin, si Amina Pangandaman, sino pa ba? Yung mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council, weaponized na rin yan eh. Yung abogadong violate lahat, yung bank secrecy, absolute po iyon eh. Alam niya yun. Nakalimutan ko din pangalan ng executive director. Yung batang abogado, mas bata ho kaysa sa atin. Kaya nayurakan yung mga ating saligang batas, pati yung mga batas na umiiral eh. Absolutely confidential po yung mga account, bank details, bank transaction, pero binulatlat voluntarily ng Anti-Money Laundering Council, ipatatawag din daw yan. Patatawag din yung Commission on Audit, maganda rin yan, para malaman ano ba talaga yung kanilang naging findings doon sa Notice of Disallowance, ito ba'y cured, ito ba'y natugunan, nakumpleto ba yung documentation, naayos ba, na-supply ba, yung kulang na documentation, bakit ito na-flag, at bakit nabigyan ng Notice of Disallowance, at satisfied ba sila doon sa compliance ng OVP, doon sa mga kini-questioning dokumento. Hindi naman ho kasi pagka nabigyan ka ng Notice of Disallowance ay questionable yung documents. Hindi po yun. Pag ikay nabigyan ng Notice of Disallowance, hindi po ibig sabihin meron kang dinispalkong pondo. Titin ko ha, ang ibig sabihin lang yan, kulang ka sa documentation. May hinahanap lang silang documentation to justify yung paggamit ng pondo. Ngayon, kung yun ay natugunan na ibigay na ipresenta, tapos na po yung Notice of Disallowance, wala pong issue doon. And finally, yung BIR, yung NBI, ipatatawag din, pati yung ombudsman, si Boying Remulla, ay ipatatawag din. Tingnan natin kung magaganap ito during the trial proper. Kaya nga, yung nabubuong konsepto sa isipan ng higit na maraming Pilipino, do we now have a weaponized Senate with the ascension of Sherwin Gatchalian as the new Senate President? Ibig bang sabihin compromised na ang Senado?
Ayan, balik na tayo uli. Oo nga, pangalawang beses na ito at your side 100%. Pero still, nandyan pa rin ho kayo. May 1,000 ating live viewers. Maraming salamat. At your side 100%. Thank you for being on my side 100%. Si at Marie Sol Cruz, yes, we are back again. Basta't pagka nawala po uli, standby lang, babalik tayo. Si Lito Albotra, live tayo uli. Ito, ipakita natin ito. Pagbigyan lang natin. Sabi nitong Ami Valenzuela, basahin lang natin, pagbigyan lang ho natin kasi palagi siyang lumalabas dito Bakit hindi po nyo sinusuway yung 2 or 3 yung supporters ng third floor sa pagsasalita ng kung ano-ano kay Senator Bongo? Unang-una, hindi ko kasi pag-aari at hindi ko po podcast yung third floor. Ami Valenzuela, if you have an issue with third floor, please feel free to post your concern or remark sa third floor. You are barking at the wrong tree. I'm not even sure, baka troll ka rin, but meron kasing kataga sa batas. Maaring hindi ako sang-ayon sa sasabihin mo, maaring hindi ako sang-ayon sa paninindigan mo, maaring hindi ako sang-ayon sa ibinubulas-las ng iyong bibig. Subalit, yung tunay na diwa ng demokrasya, hindi man ako sang-ayon sa iyong pananaw, sa iyong opinion, o sa iyong sinasabi at sasabihin, paglalabang ko hanggang dulo yung karapatan mong magpahayag. Kanya binibigyan kita ng espasyo rito. Ganon din, kung mayroong gustong sabihin, yung ibang nagpa-podcast, nagla-live, yung ibang nagko-komentaryo, yung ibang nagbabalita, huwag mong pigilan. Dahil yan ang diwa ng demokrasya. Ba? Ganon din sa'yo. Kung talagang may gusto kang sabihin, ay pasok ka doon sa page ng Third Floor Studio. Incidentally, supportahan niyo yung Third Floor Studio. No, maraming salamat. Sabi ni Ami Valenzuela, hindi raw siya troll. Isa raw siyang OFW. Maraming salamat sa iyong pagsagot, Ami Valenzuela. I hope malinaw ang aking sagot sa iyo. Maaring hindi ka man ako sang-ayon sa sasabihin mo o hindi ako sang-ayon sa pananaw mo, pero ipaglalaban ko hanggang dulo yung karapatan mong magpahayag. Yan ang tunay na diwa ng demokrasya. Kaya kung meron kang naririnig na hindi akma sa iyong panlasa, hayaan mo lang. Kasi pagka gusto mo, yung gusto mo lang marinig, diktador yun. Yun nga yung linalabanan natin yung mga diktador. Kung gusto mo ng diktador, hindi kayo pwede dito sa aking pahina. Lalong hindi kayo pwede sa third floor at lalong hindi kayo pwede sa hakbang ng maisog. Maraming salamat kay Editha C. Bobier watching from Singapore. At kasama rin natin, pakita natin dito para tayo'y akusahan ng Chinalor at Bisdak Yen at Bisdak Yen _OFW watching from China. Mabuhay ka at Bisdak Yen _OFW. Maraming salamat. Kasama rin natin from Texas at Aura Gage. From Texas, yan ang ating hinihingi, transparency at accountability. At may nagpapapansin dito, hindi natin siya papansinin dahil ito talagang ang layunin lang nito ay manggulo. At si LC Deseo from Vancouver, Canada. Maraming salamat sa iyo, LC. At marami ho ako nakilala rin pala sa Canada. Nais ko lang batiin ang yung aking nakilala. Siya yung chef ng Sheraton sa sa Canada, si Kuya Brian Villanueva.
Kuya Brian Villanueva, isa siyang Agila at siya ay matagal nang nasa Canada, naninirahan sa Canada. Siya ang chef ng Sheraton Hotel diyan sa Canada at siya ay napakabuti sa mga Pilipinong bumibisita doon pagka kayo'y nagawi. Hanapin niyo si Chef Brian Villanueva at yung kanyang partner doon, si Bill. Maraming salamat si Bill at ganun din si Laris, yung isa pa nilang kasamang Pilipina. Si Eva Yumsong from Hakbang ng Maisog, South Korea. Meron din tayo from South Carolina. Ang wag ho nating panghinayangan yung ating bansa, tuloy tayong lalaban para sa Pilipino, para sa Pilipinas. Wag nating sukuan ang ating bansa, isa lang ho yan, yung ating mga overseas Filipino workers at Filipino migrants. Yes, maraming nagsettle na sa ibang bansa at maraming Pilipino, they're doing so well sa labas ng bansa, pero yung puso nila ay nasa Pilipinas pa rin. Kaya yung tayong mga nasa Pilipinas, wag nating sukuan. At yung nasa labas naman ng bansa, they're doing their share in helping yung ating mga ipinaglalaban kung paano man po yan. Sabi ni Christine Bacaron Rabaya, share dancer from Davao City. Maraming salamat. Sana ipatuloy kayo. Thank you for reminding me, Christine, sa Facebook. Sana ho'y patuloy kayo na mag-comment, mag-react, makipag-engage, mag-like, mag-share, at mag-follow sa Facebook. Ganun din ho. Yung nasa YouTube, sana ipatuloy ho kayo na mag-engage, mag-like, mag-comment, mag-share, napakalaga, at mag-subscribe. Maraming salamat sa iyo, Ida Tadeo. Yes, we need this. We have to pray for our country. We have to pray for our leaders. And we have to pray for each and everyone. We have to pray for the people as a nation and as a race na tayo naman ay umayos na. Sabi nung isa rito, ayokong banggitin kasi pinaglalaroan yung letter L ng JIL. Ayokong gamitin yun. Masama daw yun eh. Kung may issue ka kay kayo na ang makipag-usap doon. Hindi natin bibigyan ng, pinipili naman natin kung medyo talagang balasubas naman ito nagko-comment. Wag na natin i-post dito. Ito, si Jos Abdul Hakim. Maraming salamat, Jos Abdul Hakim from Zamboanga City. So antayan natin kung talaga bang ipatatawag, nagkasundo ba ang mga prosecution at depensa kung ipatatawag si former ES Lucas Bersamin. Pero ang layunin nga natin, bantayan natin. Malinaw kasi yung baseline na 24. Ulitin ko yan ang binabantayan natin. Kaya ang ating pamagat ngayon, a weaponized Senate, yan kasi yung nabubuong perception. Meron ba tayo na weaponized Senate ngayon? Apple lang. Maraming salamat. Apple lang. New follower here in FB and subscriber in YouTube from New Jersey. Thank you very much, Apple lang. Maraming salamat. So ang inaantabayan na natin, sana mali yung nabubuong higit na maraming Pilipino na ang perception or ang kanilang impression or how they view the present Senate now as weaponized, compromised, rubber stamp ng Malacanang. Tingnan natin kung ano ang gagawin nilang treatment. Unang-una, sinunod naman nila yung threshold pagdating sa pagboboto o pagtatalaga ng bagong Senate President. Malinaw kasi yan sa ating saligang batas, di ba? All senators. Ibig sabihin, 24 ang bibilangin mo at ang kalahati niyan ay 12 para ka maging mayorya at maging Senate President, dapat may 13 ka. Malinaw sa atin, then and now and tomorrow and in the many years from today, ang majority ng 24, hindi 12. Hindi 12. Kaya nga sabi ko, to be objective, from being senators fake win yung naging pro tempore, fake win ng Senate Blue Ribbon Chairmanship. Now, meron silang 13, wala tayong magagawa. Sila ay naging sure win na, senators sure win na.
Wala tayong magagawa, may mayorya sila. So sinunod nila yung tamang bilang pagdating sa pagboto at pagtatalaga ng bagong Senate President. Meron ngayong dalawa pa. Tatlo kasi yan eh. Yung pagboboto yung pag-elect ng Senate President, yung magaganap na impeachment trial, yung botohan, whether to acquit or convict yung impeachable officer, in our case now, si Vice President Inday Sara Duterte, at pagdating po sa usaping charter change or CONAS. Malinaw po iyan. Malinaw yan sa ating, tanggalin nyo na yung 1935 ba? Meron kasi mga bendalo dyan, pinipilit na yung citation nila ay yung 1935 Constitution. Sus Mariosep, nakailang sali na po tayo ng saligang batas. Pinipilit pa rin pati ng ibang mga miyembro ng mababang kapulungan, laging binabalikan yung misunderstood at misapplication of the Abilino-Cuenco Doctrine that was decided under 1935 Constitution. Ulitin natin yung First Philippine Republic, yung Malolos Constitution, yan yung unang-unang constitution. Tapos napalitan yan, di ba, nung 1935 Constitution, nung Commonwealth, nung tayo'y kolonya pa ng Estados Unidos. At nagkaroon ng digmaang pandaigdig pangalawa, yung World War II, yung ikalawang pandaigdigan digmaan o World War II, nagkaroon tayo noong 1943 Constitution, yung Second Philippine Republic, sa ilalim ng bansang Hapon kasi nasakop nga tayo eh. Natalo sila noong World War II. Bumalik yung ating sistema under the operation of the 1935 Constitution. Pagkatapos niyan, pumasok na yung 1973 Constitution. Yun na po yung panlima. At pagkatapos niyan, yung 1986, nagkaroon ng revolusyon, Proclamation number 3, yung Freedom Constitution. Maiksi lang ang tinakbo nun, yung Freedom Constitution, bago isinilang itong 1987 Constitution. Kaya yung mga nagpipilit pa ng mga ganong citation, wag nyo nang gamitin yun. You have to move to the present. 1987 ang ginagamit natin. Ngayon, sinunod nila yung alituntunin at diwa na ipinapahayag ng 1987 Constitution. Maraming salamat. Dapat naman. Sinasabi ko naman kung tama yung gagawin ninyo at hindi labag sa Constitution, wala tayong pag-usapan. They got the majority of 24. Naging 13 na sila, so they got the Senate presidency. Wala tayong debate na ron. Dalawa pa yung dadaang napakalaking bagay. Itong nagaganap na impeachment trial o impeachment trial proceedings diyan sa Senado. Kailangan ang bilang diyan ay 2/3 of 24. Yan ay malinaw sa ating saligang batas. Dito natin susukatin kung weaponized nga ba ang Senate o perception lang at maling perception ng taong bayan. Pero para lang po sa inyong gabay sa inyong lahat, pag sinabi pong 2/3 vote ang kinakailangan to convict an impeachable officer na nandiyan ngayon sa Senado at sa gaganaping impeachment trial, yung 2/3 po niyan ay 2/3 of 24. 2/3 of 24. It cannot be lower than 24. 2/3 of 24 will always be 16. Kahit pa ikulong mo lahat ng gusto mong ikulong sa Senado. Pag nagbilang ka ng 24, 2/3 ng 24 ay 16. Kahit ikulong mo pa yung mga senador na nais mong ikulong. Tanong, pag ikay ba'y ikinulong dahil kinasuhan ka ng isang non-bailable offense, hindi ka na ba senador? Hindi, senador ka pa rin sapagkat meron kang presumption of innocence. Malinaw yan sa Article 3, Section 14 ng ating saligang batas. Malinaw yan, di ba? Meron kang presumption of innocence until proven otherwise. So, yung mga nakulong o makukulong, nauna na dyan, sinakripisyo. Nung sabi nga sa inyo, Patriot 13 ba talaga? Nagbaliktaran na yung dalawa, isinakripisyo yung tunay na nanindigan, si Senador Jinggoy Estrada. Pwede niyang pinili sana yung mas magaang na buhay, yung mas convenient sa kanya at kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Babaliktad ka lang naman, sasama ka doon sa mayorya
hindi ka na makakasuhan. Hindi ginawa ni Senador Jinggoy Estrada yan. Hindi dahil para kay Inday Sara Duterte, kung hindi para sa bansang Pilipinas at para sa Pilipino. Nakita niya na sinasalaula na at nasalaula na yung ating saligang batas. Wala nang rule of law. Kaya umasa siya na yung kasama niya doon sa original 13, ayun, ayaw talaga tayong ipagtuloy-tuloy, pero dito ko makikita na talagang you are 100% with me. Libo-libo pa rin ho yun nandito sa ating kasama. Tama si Eva, pangatlo na yan. Maraming salamat, pero nandyan pa rin kayo. Si Naling Lausib, in spite and despite of tatlong interruption na, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat. So ulitin ko they have to abide by what the Constitution provides when it comes to counting properly. Pagdating sa pagtatalaga ng bagong Senate President, majority of 24. Majority of 24 is 12 plus 1, 13. Nakuha nila, wala tayong pagtatalunan dyan. Di sila ang mayorya. Meron pang dalawang susukatin. Yung pagbibilang ng tama, yung pagdating sa impeachment, 2/3 yan, yung impeachment ni VP. 2/3 of 24. 2/3 of 24. Immutable yung 24 pagdating sa pagbibilang sa impeachment. For them to get a conviction, kinakailangan 2/3 of 24. It cannot be 2/3 of 23, 2/3 of 22, 2/3 of 21, or 2/3 of 20. No. It is moving the goalposts. Bawal yan. 2/3 of 24, 16 ang kinakailangan. At dito sa mukhang luto na ang SONA at baka dyan ipahayag na magkakaroon ng charter change gamit ang CONAS, yung Constituent Assembly. Pag tayo ay mauuwi sa CONAS, gabay ko lamang sa inyo para hindi kayo mabudol, hindi kayo mag-gaslight. Kinakailangan dyan 3/4 na boto ng Senado. Pag sinabi mong 3/4, 3/4 ng 24 pa rin. Hindi mo pwedeng ibaba. Pagbibilang ng 3/4 ng 24. Hindi pwedeng 3/4 ng 22, 3/4 ng 20. Dapat yan ay 3/4 ng 24 o 18. Kinakailangan ang pagsang-ayon ng 18 senador para magkaroon ng CONAS. Pagka hindi nakuha yung 18 senador na pabor dyan sa CONAS na mainit na pinag-uusapan, hindi maaring matuloy yan. Tanong, paano ba ang botohan? Voting jointly, ang mababang kapulungan at ang Senado, o voting separately? Voting separately. Hiwalay ang botohan ng mababang kapulungan, hiwalay ang botohan ng Senado. At pagdating sa Senado, para mabigyan daan ang CONAS, tatandaan ninyo mga kababayan 3/4 ng 24. Kinakailangan 18 senador. Kahit may makulong pa, hindi nangangahulugan na hindi nakasali yung nakulong o makukulong pang mga senador. Bakit? Sapagkat tatlong bagay lang ang kinikilala para magkaroon ng vacancy or bakante sa Senado. Yan ay pagka mayroong namatay, wala namang namamatay. Pag mayroong nag-resign, wala namang magre-resign. At kapag mayroong na-expel. Ngayon, baka tatrabahuhin nilang magkaroon ng expulsion. Mahaba pa rin yun. 3/4 pa rin, I think, ang botong kinakailangan doon, 18. Hanggat walang namamatay sa mga kasalukuyang senador, hanggat walang nagre-resign, hanggat walang na-expel. Senado ito hindi mababang kapulungan. Ang bilang sa impeachment, tatandaan ninyo 2/3 of 24, kinakailangan 16 votes to convict Vice President Inday Sara Duterte. Pag walang 16, acquitted siya. Yung hindi magpapakita sa araw ng botohan, bibilangin yun as a no vote. Yung mag-abstain, no vote. Kinakailangan positibong 16 yes para makonvict si Inday Sara Duterte. Kung pag-uusapan naman ang charter change through CONAS, gabay lamang sa inyong lahat para hindi kayo mabudol at hindi kayo malinlang.
3/4 na boto ang kinakailangan, 3/4 ng ng Senado. Ilan ba ang Senado? 24. 3/4 of 24 is 18. Gabay lamang ito sa inyong lahat para bago dumating yung mga araw na yan ay alam na ninyo, guided na kayo. Masusukat natin kung weaponized nga ba talaga ang Senado o ito lang yung perception na nabubuo dahil nga sa nangyaring pambabraso nitong mga nakaraang araw. And we are not passing any judgment yet, pero tingnan natin ang kanilang body language. Kung ipipilit nila na yung 2/3 is lower than 24, lokohan na yan. Lokohan na yan. Nasa sa inyo na kung papayag kayo. Nasa sa inyo na sambayan ng Pilipino dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, nasa kamay na ninyo. Yung mga kabataan, nasa kamay na ninyo. Anyway, kayo naman ang magmamana ng ating bansa, pati ang hindi lamang ang ganda nito, pati ang problema nito. So nasa sa inyo kung pahihintulutan ninyo. Ulitin ko sinunod nila. Yung tamang batayan, yung 1987 Constitution, malinaw yan. Pagka boboto ka ng bagong Senate President, kinakailangan mayorya ng 24. Sinunod nila. Nung una, alam nila bulilyaso Bendalo sila Bendalo sila. Kaya nga senators fake win Because you cannot be a real winner nang hindi ka nananalo ng alinsunod sa ating saligang batas. Bendalo yan. Si Bendalo yan. O hindi ka naman angkan ni Bendalo, so hindi tayo dapat susunod sa pagbebendalo. Inulit nila yung botohan. Ano ibig sabihin nun? For me, it's an admission na mali yung una nilang pagsalampak na sila daw yung mayorya. At talagang mali yung kanilang pagbibilang na ang mayorya ng 24 ay 12. So tinama nila yon, wala tayong magagawa. May mayorya sila sa kasalukuyan. Moving forward, dapat sundin din nila yung malinaw na isinasaad ng ating saligang batas pagdating sa pagko-convict or acquittal ng isang impeachable officer na sasailalim sa impeachment trial diyan sa Senado. Yung senator judges na magko-convict kay VP Inday Sara Duterte dapat 2/3 of 24. Ulitin ko immutable yung 24, hindi pwedeng lusawin, hindi pwedeng baliwalain, hindi pwedeng isang tabi. Yung 2/3 niyan ay 16. Ngayon may presiding officer, hindi raw si Sherwin Gatchalian, kundi si Chis Escudero. Alam naman niya, abogado yan Ngayon, bendalo rin siya pag binaba niya yung 2/3 ng 24. Bantayan natin yan. And finally, yung sinasabi ko nga yung sa CONAS, pag charter change, ang sukatan ng bilang dyan, 3/4 of all the members of the Senate. All members meaning 24. No, para lang po hindi kayo mabubudol, ako ay ginagabayan ko kayo. Pagka ang may magkokomento po, may nakakulong hindi sila dapat isama sa 24. Budol po yun. Gaslight po yun. Ginagawa po tayong mangmang na mga yan. Malinaw yan, 3/4 of 24 para matuloy ang kanilang sa mga plano na magkaroon ng CONAS o yung Constituent Assembly para magkaroon ng charter change. Dapat yan, 3/4 of 24. Ibig sabihin, 18 senador ang dapat sumang-ayon. Kahit pa may makulong, 3 pagkakataon lamang ang kinikilala ng ating batas para magkaroon ng vacancy o para magkaroon ng bakante sa Senado. Yan ay unang-una, pag may namatay. Ulitin ko, wala pang namamatay, lahat sila buhay. Pangalawa, pag mayroong na-expel. Kung may sinipa sa Senado. At yung huli, kung mayroong nag-resign. In any of these 3 instances na kinikilala ng batas, wala po dyan. So ang bilang pa rin, pagka naghahanap ka ng 2/3, 2/3 of 24. Pag maghahanap sila ng 3/4, 3/4 of 24, nothing more, nothing less. In fairness to them, hindi naman natin pwedeng dagdagan, di ba? 3/4 of 25, 3/4 of 26, 2/3 of 25 or 2/3 of 26, hindi. Immutable yung 24. So ito yung nabubuong perception ng sambayan ng Pilipino na weaponize ang ating Senado. Tingnan natin kung paanong direksyon ang tatahakin ito going into the very important impeachment trial because pag nagsimula na yung trial proper, it is not only
the Vice President that will be on trial. It is also the Senate that will be on trial. The Senate as an institution will be on trial once the impeachment trial commences. Hindi lang si VP Inday. Ang magiging hukom naman ng mga senator judges, tayo, kayo, sambayan ng Pilipino, kung paano sila aarte, paano yung kanilang mga magiging decision making, paano yung kanilang magiging pagtatanong bilang mga senator judges. And it is not just VP Inday Sara who will be on trial. It is not just the senator judges and the Senate as an institution and the Senate as an impeachment court that will be on trial. It will be the Philippines. It will be the Filipino people who will also be on trial. Tingnan natin kung anong magiging reaksyon natin kung sa papayagan natin na magkakaroon ng pagsasalaula ng ating saligang batas at ng any and all conceivable applicable laws or law or laws na gagamitin diyan sa impeachment trial. So, yung mga kabataan, ultimately, yung mga kabataan, ko'y nananawagan sa inyo, yung mga nasa senior high school, yung mga nasa kolehiyo, yung bagong graduate lamang, yung mga bata nating professionals, batang manggagawa, batang mga negosyante, eventually, you will be the one to judge kung saan ang direksyon ng ating bansa. Pahihintulutan ba ninyo na masalaula ang ating saligang batas? Pati yung ating mga kabataan sa labas ng bansa, yung mga anak ng mga Filipino migrants, overseas Filipino workers na nasa labas na rin ng bansa, eventually, kayo rin ang huhukom sa Senado, bilang institusyon, sa senator judges, sa kapwa ninyo Pilipino. Kung tayo'y papayag na yurakan ang ating saligang batas, wala na siguro talaga tayong magagawa. Pero kung patuloy tayong lalaban upang itaguyod, ipagtanggol, at respetuhin ang ating saligang batas, maganda at napakaganda ng Pilipinas. Napakaraming potensyal. Ang lagi lang may sala rito, ang lagi lang salarin ay ang mga nanunungkulan, lalo pa kung talamak, laganap, ang kurakot at korupsyon kagaya ng nangyayari sa kasalukuyang administrasyon. So ito po ang ating naging live podcast today. Maraming salamat sa mahigit 1,000, halos magdadalawang kanina na higit pa. Kahit tayo ay na-interrupt ng 3 beses, hindi kayo bumitiw, nariyan pa rin kayo. Maraming salamat. Ang akin pong hiling, sana'y patuloy kayo sa pag-engage sa Facebook at sa YouTube, mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, napakahalaga, mag-follow at mag-subscribe. Sana ho itong napag-usapan natin, baonin ninyo over the weekend. Maraming mga pamilyang lalabas. Ulitin ko, let me be the first to extend my greetings sa lahat ng amang katulad ko. Happy Father's Day sa inyo. Maraming salamat. Alam kong maraming mga ina na rin ang nagtatrabaho. Maraming mga nanay na rin ang nagtatrabaho. Pero syempre, yung mga ama, araw ho namin sa linggo, pagbigyan nyo na ako, batiin yung kapwa ko mga ama, maraming salamat sa inyong pagpupunyagi upang maitaguyod ang inyong mga pamilya. Salamat sa inyong pagdidisiplina, paggabay at pangangaral sa inyong mga anak. At ito'y kinakailangan natin upang maiahon natin ang Pilipinas dito sa problemang kanyang ikinaharap sa ngayon. Problema ng Pilipinas, problema ng Pilipino, bawat Pilipino katulad ninyo, katulad ko. So happy Father's Day in advance sa lahat ng ama at patuloy po sana ninyong pag-usapan sa inyong mga hapagkainan, sa inyong mga umpukan, sa inyong mga trabaho, sa inyong barkadahan, sa inyong kapitbahay, sa anumang association ninyo o mga business partners ninyo, yung mga mahalagang usaping panlipunan. Para nang sa ganun, may angat po natin ang kaalaman at kamulatan ng higit na maraming Pilipino. At kung meron po kayong pagkakataon, patuloy po kayong tumutok dito sa ating pahina. Over the weekend ay pag-usapan ninyo, aking gabay sa inyo na pag-usapan natin itong impression, perception at nabubuong paniniwala na meron tayong weaponized Senate. Wag naman sana. At sinunod naman nila yung panantayang inilatag ng saligang batas sa pagpili ng bagong Senate President. Binalik na nila yung tamang bilang in determining the majority of 24. It's 13, it's never 12.
Ganon din sana ang gawin nilang panantayan pagdating sa pagboboto kung i-acquit o i-impeach ang impeachable officer sa darating na impeachment trial. 2/3 of 24. 2/3 of 24. Immutable yung 24 pagdating sa impeachment trial. Ganon din, kung matutuloy yung napapag-usapang CONAS o yung charter change para yung magpatuloy, para yung magtagumpay, kinakailangan ng concurrence o pagsang-ayon ng 3/4 of the Senate. Pag sinabing 3/4 of all the members of the Senate, 3/4 of 24, 18. 18. At yan po yung ating naging podcast ngayon. Huwag nating pahintulutan ang pagpapalaganap ng bendalo. Dito tayo sa respect for the rule of law. Let us uphold, defend, respect, and observe our Constitution. Julio, maraming salamat. Magandang araw ng Biyernes sa lahat. June 19 at ganap na pong 11:12 ng umaga. Maraming salamat po sa pagsama. Ako po muli ang inyong kaibigan, Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog. Happy weekend po